Guys, medyo natuwa ako kay Maya. Specifically kay Maya Easy Credit. Na-mention ko dito sa video ko na to na-approve ako ng Maya Credit before. Tapos hindi ko naman siya ganun ginamit or hindi ko talaga siya ginamit kasi natataasan ako dun sa interest niya. And also, kailangan mo siya buong bayaran. So, eto na nga, hindi ko alam kung bakit. Ginamit ko siya during that time para ipakita sa inyo kung paano talaga gumagana yung Maya Easy Credit. So, sabi ko, sige, kahit magbayad ako ng interest, kahit ayaw ko talaga ng loan na may interest. Eto na nga. So, sabi ko, ay, billing end date ko na pala ng Maya Easy Credit ngayon. So, tingnan ko nga yung bill para mabayaran ko na. Well, eto na. Nabigla ako dito. As in, hindi ko to ini-expect. So, ano meron kay Maya Easy Credit? Well, samahan niyo akong pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're newer to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so siguro sa lahat ng mga credit line na meron ako, isa si Maya Easy Credit sa hindi ko masyadong ini-expect na tataasan ako or bibigyan ako ng Maya personal loan kahit ilang apply ko na, hindi pa rin ako eligible. So sabi ko before, na for emergency purpose, kahit hindi ko nire-recommend, maganda na meron pa rin ako biglang paghuhugutan. For example, hindi sapat yung emergency fund ko. So, kunyari, kailangan ko pa. Di maganda na meron pa akong paghuhugutan. Kaya sabi ko, okay din naman na nandyan si Maya Easy Credit. And ginamit ko si Maya Easy Credit last time on that video nga para ipakita lang sa inyo yung buong process ng paghiram at pagbabayad sana. So, sabi ko, i-record ko yung pagbabayad. And to my surprise, biglang ganyan. Wala namang any notification or what, pero nakita ko at this day lang din na nag-update ang aking credit limit with Maya. And galante siya guys ha, minax ni Maya Easy Credit yung limit na binigay sa akin. Sabi dito sa page na to, ang max na Easy Credit limit ay 30,000. So from 11,000, tinaas nila ng 30,000. And then, after a while, nakatanggap ako ng text message which is, ito, sabi niya, yan, Maya Credit. You can now view your Maya Easy Credit billing statement. So, your total amount due is 11,775.68. Please be sure to settle your dues on time to avoid penalties, automatic deduction from your wallet, or suspension of your Maya Easy Credit account. So, yan. So, kung titingnan natin, ito, meron ng billing statement. So, lalabas yung billing statement nyo, guys, the day after ng billing end date. So, ang billing end date ko is every 16th of the month. So, kayo ang namili ng billing end date nyo. Pero kung nakalimutan nyo, head over dito sa account summary. Yan, makikita nyo yung billing end date yan. Sa akin, every 16th of the month, tapos yung due date is plus 15 days after. So sabi ko kanina, plus 14 kasi kinabukasan na. However, yung interest sa akin, hindi pa rin nagbabago at 6.99% pa rin. Para sa akin, mataas. Comparison, kay G-Credit ko ay nasa 5%. Tingnan natin. Ayan. Kung mapapansin nyo, nandito sa ilalim sa credit account details, yung interest rate ko ay 5% over 30 days. Yan. Pero makikita nyo na 25,000 lang yung credit limit na binigay sa akin ni G-Credit and hindi na siya tumataas. Well, kasi hindi ko rin naman talaga din ginagamit. Buti nga, hindi pa siya nawawala. Okay, going back. So, ganito ang itsura ng billing statement ni Maya Easy Credit. So, yung coverage period daw is June 17 hanggang July 16. Tapos, ayan, ang payment due date ko is on July 31. That's 15 days after July 16. And kailangan kong bayaran yung total amount na 11,775.68. So basically, yan lang naman. Okay, siguro ang advantage nitong Maya Credit over kay G-Credit is that pag naglabas na ng bill, wala nang interest na ma-charge sa'yo hanggang mabayaran mo siya on your due date. Whereas, kay G-Credit, kapag lumabas na yung bill mo at hindi ka pa rin nagbabayad, meron pang hidden charge yan based dun sa number of days na hindi ka pa nakakabayad. Ano ibig sabihin? Kunyari, sabi ko magbabayad ako ng July 31. So, meron pang around 15 days, di ba, na hindi ko pa binayaran. Ang ibig sabihin nun, yung utang ko with G-Credit is nag-i-interest pa. Kaya pag binayaran ko na siya on due date,
Isipin ko, ay, wala na akong utang kay G-Credit. Magugulat ka na lang na paglabas ng panibagong bill, meron pang couple of peso na kailangang bayaran because nag-interest pa ng 15 days yung total amount due mo. Ganon kay G-Credit. So, para siyang may hidden charge. Ang maganda kay Maya Credit is walang ganon. As in, sinabi sa'yo, bago ka umutang, ito yung kailangan mong bayaran on your due date, then yan lang yung kailangan mong bayaran. However, if you do advance payment naman, walang kalta sa interest. Yun naman yung strength ni G-Credit. Kasi kay G-Credit, kung kailan ka nagbayad, let's say, ginamit mo yung G-Credit, after 5 days, binayaran mo na kagad yung G-Credit mo, ibig sabihin, 5 days lang nag-interest yung inutang mo. Whereas kay Maya Credit, isang interest yan sa buong payment term hanggang due date. For me guys, kung medyo short-term purchases lang, I would go with G-Credit. However, kung gusto ko ng 1 month or let's say more than 1 month up to 45 days, mas okay na gamitin si Maya Credit. Pero syempre, depende rin naman yan sa kung anong meron ka. Syempre, kung meron na sa'yo is Maya Credit, edi mapipilitan kang si Maya Credit lang ang gagamitin mo. Pero kung yung pagpipilian ka, G-Credit, Maya Credit, idagdag mo pa si Atome, idagdag mo pa si Bilis, dito ka na kay Bilis for the minimum of 2,000. Yun nga lang, kay 2,000 lang kay Bilis. Pero kay Atome, yung buong credit limit mo, pwede siyang 0% hanggang due date. O, di ba? So, kung may mapagpipilian ka lang naman, then go for the least interest, which is Atome, followed by siguro si Bilis. Then, isunod nyo na lang kung G-Credit ba or Maya Credit. Okay, since nandito na rin lang tayo, edi pakita ko na rin sa inyo kung paano magbayad kay Maya Credit. So, maglagay muna tayo ng pera dito kay Maya Credit. Ayan, so na-receive na ni Maya yung aking cash in. Tapos, punta lang dito tayo kay Credit. And then, Pay Now. Tapos, yan, yung full amount na 11,775.68. Continue. And then, Pay. Maya Wallet. Continue. Pay Now. Payment successful. Ayan. So, view receipt. So, 58 pesos na lang yung natira sa transfer ko. Balik tayo sa credit. And yan na. Balik sa 30,000 ang available credit ko with Maya. O, di ba? Ang ginawa ko dito is umutang ako ng June 20. So, that's around 4 to 5 days past ng aking billing end date. Hindi kasi ako naka-process kagad ng June 17. Baka busy ako nun. So, nagawa ko lang siya ng June 20. And hindi ko na siya binayaran kagad. Sabi ko, hihintayin ko yung bill tsaka ako magbabayad. Ayan. So, ayun na nga. Wala naman akong ibang ginawa. I mean, kung babalik tayo dito sa wallet ko, tingnan nyo yung usage ko. Wala masyadong transaction. Hindi siya ganun kadaming transaction. O, nag-update lang ako ng credit score with Lista. Ayan. Ay, bumili pala ako ng Robux ng anak ko. Basically, hindi naman ganun kalakihan yung transaction ko. At hindi talaga ako naglalagay ng pera dito. Apart from pagkakailangan ko, dun lang ako magta-transfer. So, hindi ko alam kung paano, but I'm pretty much sure meron silang ginagamit na credit rating system to justify yung increase ng Maya Easy Credit. Yan. Pero, balik tayo dito sa loan. Pag in-apply ko yan, click apply now, continue, wala pa rin. So, siguro, hindi ko pa nami-meet yung criteria naman for Maya Personal Loan. Sana may nakuha kang information dito about Maya Credit and yung slight comparison ko with G-Credit. Ayan. So, for our question of the day, kayo ba yung tao na pag may available na pera na, ibabayad nyo na sa utang nyo in advance? Or kayo yung tao na, bakit ako magbabayad in advance, binayaran ko naman yung buong interest? At bakit? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay @taxl234. Sabi niya, sobrang informative, more pa na ganito. #road to 100k subs. At TaxL234, shoutout po sa inyo. At maraming salamat po na na-appreciate nyo yung mga content na ginagawa ko. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala na problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button so being subscribed para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!